Ang sumpa ng alas 3. Alas 3 ng hapon. Biyernes Santo. Naalala mo ba noong bata ka, nung akmang bubuksan mo ang gripo para maligo, biglang sisigaw si Lola? Huwag kang maliligo. Patay ang Diyos. Gusto mo bang sapian? Gusto mo bang mamatay? Lahat tayo lumaki sa takot. Takot na magkasugat dahil hindi raw ito gagaling. Takot na tumawa dahil masama ang magsaya. Takot na baka sa bawat patak ng tubig, may sumamang espiritu dahil walang nagbabantay sa mundo. Pero ngayong 2026, itatanong natin ang hindi itinanong ng mga magulang natin, sumpa nga ba ito o sadyang disenyo lang para kontrolin tayo? Bakit nga ba bawal ang maligo? At ano ang kinalaman ng science sa mga sugat na ayaw maghilom? Hihimayin natin ang 7 pinakasikat na pamahiin sa Holy Week. Mula sa mga albularyong nagre-recharge ng anting-anting, hanggang sa katotohanan sa likod ng outrage culture ng mga Pinoy tuwing mahal na araw. Ihanda ang sarili dahil ang rebelasyong ito ay baka hindi mo magustuhan. Pero sandali, bakit kahit 2026 na, at kahit nasa digital age na tayo, dala-dala pa rin natin ang takot na ito? Simple lang, dahil ang mga pamahiin na kinatatakutan natin noon, nakahanap ng bagong tahanan ngayon. Ang sumpa na dati ay nasa alas 3 ng hapon lang, ngayon ay nasa newsfeed mo na 24/7. Ang mga architects of disinformation, sila ang mga modernong albularyo na nagre-recharge, hindi ng anting-anting, kundi ng iyong galit at kuryosidad. Huwag kang magkakamali. Ang giyera sa social media tuwing mahal na araw ay hindi accident. It is a business. At gaya ng mga pamahiin ni Lola, may mga tao sa likod nito na gustong manatili ka sa dilim. Kaya aminin natin, paggising mo pa lang sa umaga, bago ka pa man magkape, ang una mong hinahawakan ay ang phone mo. At pag-open mo ng Facebook o TikTok, ano ang bumubungad sa'yo? Hindi ba't isang malaking war zone? Ang oras ng katahimikan. Naririnig mo ba? Ang nakabibinging katahimikan. Sa Pilipinas, may 1 linggo sa loob ng 1 taon kung saan tumitigil ang mundo. Ang mga mall sarado. Ang mga kalsada walang sasakyan. At ang mga bata, pinagbabawalang tumawa, tumakbo o mag-ingay. Bakit? Dahil sabi ng mga lolo at lola natin, patay ang Diyos. Welcome to the most mysterious week in the Philippines. Ang mahal na araw. Pero sa likod ng mga prosesyon at dasal, may mga kwentong hindi mo maririnig sa loob ng simbahan. Mga bawal na hindi mo alam kung bakit, mga anting-anting na binibinyagan sa dugo, at ang nakakatakot na paniniwalang tuwing Good Friday, ang masasamang espiritu ang naghahari sa lupa. Sumpa nga ba ang maligo pagkalipas ng alas 3 ng hapon? Totoo bang hindi naghihilom ang sugat tuwing Biyernes Santo? O baka naman niloloko lang tayo ng sarili nating kultura? Ngayong 2026, hihimayin natin ang dark folklore ng Holy Week. Science versus superstition. Faith versus folklore. This is a journey to the heart of the Filipino soul. Panoorin hanggang dulo, dahil ang huling revelasyon baka magpabago sa tingin mo sa iyong pananampalataya. Part 1, Patay ang Diyos, ang paghari ng dilim. Let's start with the most chilling phrase we hear every year, patay ang Diyos. Technically, sa Catholic theology, it commemorates the death of Jesus on the cross. Pero sa folk Catholicism nating mga Pinoy, iba ang ibig sabihin nito. Para sa marami, ang pagkamatay ni Kristo ay parang pagkawala ng guard sa gate. Ang paniniwala. Dahil patay ang Diyos, walang nagbabantay sa mundo. At dahil walang nagbabantay ang mga aswang, inkanto, at masasamang espiritu ay malayang nakakalabas at mas malakas ang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga albularyo at may mga anting-anting ay nagpupunta sa mga kuweba gaya ng Mount Banahaw tuwing Biyernes Santo. Para sa kanila, ito ang peak hour ng power. They recharge their amulets exactly at 3 o'clock p.m., the hour of Christ's death.
Isipin mo yon, isang banal na sandali para sa simbahan, pero naging occult power hour para sa iba. Pero bakit tayo natatakot? Bakit bawal ang magsaya? Is it out of respect or is it deep-seated fear of the dark? In a 2025 sociological study, lumabas na ang Holy Week fear ng Pinoy ay nanggaling pa sa pre-colonial roots natin na hinaluan lang ng Spanish influence. We didn't just embrace the cross, we carried our ghosts along with it. Part 2, ang bawal na paliligo, the 3 p.m. curse. Sino sa inyo ang nasabihan na, huwag kang maliligo, sasapian ka, o kaya magiging tulyapis ka, pag naligo ka ng alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo? This is the most famous Holy Week superstition. Pero kung tatanungin mo ang siyensya, may logic ba ito? Let's look at the facts. Tuwing mahal na araw, ito ang peak ng summer sa Pinas. Sobrang init. When you take a bath while your body is overheated, yung tinatawag nating pasma, it can cause muscle spasms or fever. Ang bad luck na sinasabi nila. Baka heat stroke o body shock lang pala in reality. Pero ang mas malalim na dahilan ay symbolic. Ang tubig ay simbolo ng blessing. Sa paniniwala ng mga matatanda, pag naligo ka sa oras na patay ang Diyos, hinuhugasan mo ang grasya na nakuha mo sa buong linggo. You are making yourself empty and vulnerable to spirits. And speaking of injuries, totoo nga bang hindi naghihilom ang sugat tuwing Biyernes Santo? Doctors will tell you, a wound is a wound. Ang process ng coagulation at healing ay hindi tumitigil dahil lang sa kalendaryo. Pero bakit maraming resibo ang mga tito at tita natin? It's called confirmation bias. Pag nagkasugat ka sa normal na araw, hindi mo pinapansin. Pero pag nagkasugat ka ng Biyernes Santo, iisipin mo sumpa ito. You focus on it more, and psychological stress can actually slow down physical recovery. Amazing, di ba? Part 3, the social issue, penitence or performance. Now, let's get serious. Let's talk about the penitents. Yung mga naghahagupit ng likod hanggang magdugo, o yung mga literal na nagpapapako sa krus sa Pampanga. For them, it's ipanata, sacred vow. Pero ngayong 2026, dumarami ang tanong, is this still about faith? O naging tourist attraction na lang ito? In some provinces, the local government actually funds these events to attract foreigners. May mga stalls ng street food, may mga VIP seats, may mga vloggers na nag-uunahan sa pinakamadugong shot. Nasaan na ang holy sa Holy Week? Cardinal David once said, the real penance isn't about the blood on your back, but the change in your heart. Pero aminin natin, as a viewer, mas gusto nating panoorin ang madugo at triggering kaysa sa isang taong tahimik na nagdarasal. We are part of the outrage loop even in our religion. We consume the suffering of others as entertainment, and that is a social issue we rarely talk about. Part 4, Holy Week versus Modernity, the Beach Culture. And here's the biggest debate of 2026, Visita Iglesia or Visita Beachia. Ilang family GC na ba ang nag-away dahil dito? Yung mga matatanda gusto sa simbahan. Yung mga Gen Z at Millennials gusto sa Boracay o Siargao. Yung guilt trip na binibigay ng mga tita sa Facebook, sana all nagbe-beach habang si Jesus ay nagpapakasakit, is real. Is it a sin to rest during Holy Week? Technically, the church says it's a time for reflection. Pero para sa isang worker na pagod sa 8 to 5 grind sa Manila, ang rest ay baka refining din. The problem arises when we treat the beach as a getaway from God instead of a place to find Him in nature. But here's a scary thought, while everyone is at the beach, the streets of the city become the playground for the architects we talked about in our feature video. This is the time when the most fake news about religion and history is spread, dahil alam nilang ang mga tao ay distracted o naghahanap ng mysterious content. Part 5, ang tunay na milagro, the science of faith.
So, ano ang lesson natin? Is Holy Week just a collection of scary myths? Hindi naman. Science actually supports the benefits of Holy Week practices. The silent retreat or fasting is proven to lower cortisol, stress hormone, and detox the body. Ang pabasa yung pagkanta ng pasyon is a form of collective meditation na nagpapababa ng heart rate at nag-induce ng sense of community. Even the act of walking 7 churches, visita iglesia, is good cardiovascular exercise. The miracles aren't just in the statues that weep or the ones that don't heal. The real miracle is how whole nation of 110 million people can collectively pause. How we can put aside our digital lives for a moment to ask the big questions. Sino ako? Bakit ako narito? Saan ako pupunta? The choice is yours. Ang mahal na araw ay hindi tungkol sa takot sa aswang o sa bawal na paliligo. It's a mirror. It shows us who we are, a mix of ancient beliefs and modern struggles. Pwedeng-pwede mong sundin ang mga pamahiin out of respect for your elders, pero huwag mong hahayaan na takot ang mag-drive ng faith mo. Ngayong Holy Week, hamunin mo ang sarili mo. Huwag ka lang umiwas sa karne, umiwas ka sa pagiging toxic sa social media. Huwag ka lang umiwas sa paliligo, linisin mo ang iyong intensyon. Ang patay ang Diyos ay hindi isang sumpa, ito ay paalala na ang liwanag ay hindi nawawala, naghihintay lang ito ng linggo ng pagkabuhay. Salamat sa pagsama sa mahabang journey na ito. Kung may natutunan ka o may kwento ka tungkol sa Holy Week pamahiin sa probinsya nyo, i-comment mo na yan sa baba. I-share mo rin to sa family GC nyo para magkaalaman na kung totoo ba ang 3 PM curse. Mag-subscribe na para sa susunod nating documentary, Ang Lihim ng Mga Anting-Anting, Is It Science or Magic? Laging tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Manatiling kritikal, manatiling may pananampalataya. Happy Easter, everyone! Kita-kits sa susunod na video.